nabali. Ayun. So ang nangyari, nabali po ang isang piraso. Yung dito na side nabali. Tapos winilding namin. Winilding namin ulit. Ayun, nabali pa rin. At ito nga yung isa, ayan, nagkaroon na rin ng crack. Naging ito rin. Ayan, nagkaroon ng crack. Kung i-weld mga kapatid, yan po yung pinakagusto ko pong sabihin sa inyo, huwag niyong i-welding kasi mababali yung ating blade. Napakadelikado po. Ito nga oh, kung hindi nilock yung kanyang pinaka-cover, yung kanyang pinaka-cover, hindi yun nilock, delikado. Talagang para pong nataranta nga si Papa eh. Dahil pag nabali ito, yung shader ay para po siyang tatalon-talon. Alright, good day once again mga kapatid. Kumusta po? Talagang ito, na-miss ko po kayo mga kapatid. Ilang pagkakataon rin o ilang mga araw, linggo, buwan, hindi po ako nakapag-upload kasi ito, sa kasamaang palad po, nasira po yung cellphone na ginagamit ko kasi sa vlogging. So sa ngayon, ito may bago po akong ginagamit ngayon, kaya ito na po yung aking gagamitin sa aking pag-vlog. So sobrang na-miss ko po kayo mga kapatid at pasensya po dahil wala akong mga bagong video na na-upload sa inyo. So sa ngayon, i-update ko na lamang po kayo at i-update ko kayo patungkol po sa shader. Yung power tools na ginagamit ko po para makamura, makatipid, dagdag pakain sa aking mga alagang pabo. Napakalaking bagay po na naibigay at naitulong sa akin. Kaya bibigyan ko po kayo ng update at bibigyan ko rin kayo ng advice kung ano yung gagawin ninyo nang sa ganun ay yung mga naranasan o na-encounter ko na po na problema pagdating sa shader ay maiwasan nyo po. At ito po, samahan nyo ba? Here we go, let's go! I-update ko muna kayo mga kapatid patungkol po sa aking mga hybrid turkey. Ayan, ito po si Sanji, si Zoro. Ayan, malaki na po si Zoro, kaya lang hindi pa po siya kumakasta. Tapos ito si Nami. Inalis ko muna dito si Nico Robin, yung kulay black. Doon ko muna pinakastahan sa aking Bourbon Red na lalaki. Ayun, yung Bourbon Red na lalaki ko naman si Lupi po. Lupi po yung pangalan. So doon ko muna pinakastahan kasi nag-start na po siya mag-itlog, tapos hindi pa po kumakasta si Zoro. Kaya ayun, iwan ko lang yung mga naunang itlog niya kung mayroon ba yung similya kasi hindi pa kumakasta itong dalawang lalaki. Siguro nakastahan na yun doon sa pinanggalingan nila. So ito, sisirado ko muna para ma-update ko muna kayo kasi matagal tayong hindi nagkasama dito sa aking munting pabuhan mga kapatid. At dito naman sa kabila, ito po yung natira ko po sa aking mga Bourbon Red na 5 months old. Ayan, may naisali lang ako dito isang Jersey Buff. Ayan, naisali ko po yan kasi may dinaramdam, kaya dito ko muna ipinasali kasi special lang konti yung mga pagkain nila dito eh. May hinahalo akong counting feeds kumpara dito sa aking mga normal color. Ayan, special ito kasi special kasi yung mga presyo nito eh. Ayan, so ito naman po yung mga normal color ko. May ilang piraso na po akong nai-out, may naidagdag. Ayan, yung mga ginya ko po ubos na, may 3 natira. Ayan na lang po. Ayan, so ayan, yan po yung counting update. So doon na po tayo sa aking shader. So ito na po pala yung aking bakod sa ngayon. Bakod ng aking pabo. Ayan, kita nyo naman. So nailipat ko na po dito yung aking shader malapit sa aking pabuhan. Kung nakikita nyo, ito po yung pintuan. Tapos dito, minsan pinapagala ko na sila dito sa damuhan. Ayan, pag andito lang ako, binabantayan ko sila. Ino-open ko yung dito na side para makagala sila. So ito na po yung pinanggigilingan namin. Si Papa madalas ang nandito. Kumbaga, mayroon kasing kapansanan si Papa, kulang yung kanyang isang paa, kaya siya po yung tagagiling ko dito sa aking shader. So ayan, mayroon na rin akong tubig dito. Yun, staka ng bagaso.
Ayun pa yung iba. Kunti na lang. So, pagdating sa shader mga kapatid, ito po yung pinaka-importanting gusto ko pong ibahagi sa inyo. Ayan, ito po yung lagayan. Once ipinasok dyan, lalabas dito. Tapos ito yung pang salod. Ayan. So, ang update dito mga kapatid, pagdating kasi sa shader, ito na po yung itsura ngayon. Ayan, isang blade na po yung ginamit ko. Kung nakikita nyo, isang blade na lang. Ang nadagdag dito mga kapatid, ito kung nakikita nyo, ito. Ayan, nadagdag na po ito. Kasi manipis kasi yung mga materialis na ginagamit sa shader. Sa katagalan, mga nasa 5 buwan na siguro ang paggamit ko nito. Itong blade na ito mga kapatid, bago na ito. Nasira kasi yung aking cellphone kaya hindi po ako nakapagbigay sa inyo ng update. Ito yung lumang blade. Ayan, nakita ko sa inyo. Ito po yung lumang blade. Oh, ayan, may tools na kami dito para panghigpit. Ito po yung lumang blade. Ang pakapin talaga o dala talaga nito mga kapatid nung binili namin ito. 2 blade po ito. Isa ito, tapos yung isa ay manipis ng konti at maliit yung kanyang lapad. Kumbaga hanggang dito lang. So, ito po yung nangyari mga kapatid. Dahil dalawa yung blade mga kapatid, once nakaka-encounter ng matitigas na ginigiling, nagkakaganon. Ayan. Instead na cross, gumagalaw na parang ganon. So, ang nangyari, wineld ko o winelding. Kumbaga, wineld ko dito para magkadikit yung dalawa. Ipagpalagay natin wala itong nut. Ayan, may nut kasi eh. Ayan. Wala itong nut, magkatabi yan. Ganon, ganon. So, parang ganon ang nangyari. Wineld ko dito, dito. Tapos sa kabila, 4 na weld. Spot lang. Ang nangyari mga kapatid, hindi ko kasi alam na ang ganitong mga flat bar o yung ganitong mga metal, once na winelding natin, ay nagkakaroon sila ng subo. Yung subo mga kapatid, hindi po yan nagtatagal. Pag once magkakaroon ng matigas na gigilingin natin, nabali. Ayun. So ang nangyari, nabali po ang isang piraso. Yung dito na side, nabali. Tapos winelding namin ulit. Ayun, nabali pa rin. At ito nga yung isa, ayan, nagkaroon na rin ng crack. Maging ito rin. Ayan, nagkaroon ng crack. So, ang maipapayo ko po sa inyo, dahil alam ko po marami na pong nagkagusto na magkaroon ng shader dahil nakita nila sa mga video ko po na ito, maganda talaga itong shader mga kapatid. Napakalaking bagay po na naitutulong nito sa ating pagpapabo. Ayan yung aking mga pabo. Wag nyo pong gawin mga kapatid na i-weld. Hindi ko kasi alam. So, diyan lang natin nakikita o na-encounter talaga yung mga bagay na dapat nating matutunan pag pinagdadaanan na natin. Wag nyo pong i-weld mga kapatid. Yan po yung pinakagusto ko pong sabihin sa inyo. Wag nyo i-welding kasi mababali yung ating blade. Napakadelikado po. Ito nga kung hindi nilock yung kanyang pinaka-cover, yung kanyang pinaka-cover, hindi yun nilock, delikado. Talagang para pong nataranta nga si Papa dahil pag nabali ito, yung shader ay para po siyang tatalon-talon. Ayan, tapos dito tumama yung blade butas. So, yan, wag nyo pong i-weld mga kapatid. 2 blade yung kanilang pinadala pag bibili po tayo, pero ayos lang kahit isang blade. Ayan, ang pinakamainam lang ay i-adjust nyo lang ang kanyang distance dito. Distansya dito at saka sa blade. Ayan, dapat hindi po masyadong mataas. Dapat hindi po masyadong malaki yung distance. Kahit ganyan lang Ganyan. Maliit na po yung kanyang distansya. Nasa 5 mm lang siguro. Ang pag-adjust niya nandito naman. Ayan. So, yun po mga kapatid, wag nyo pong i-weld. Tapos ito, flat bar lang itong aming pinalit. Ito pang iliserba na lang ito, kaya lang may crack na kasi, kaya pang kuha na lang talaga. Kung masisira ito,
ito pampalit. Pero hindi naman madaling masira kasi hindi na ito winilding. Kaya hindi na yan mapuputi. So yan po yung kaunting update natin mga kapatid sa aking shedder. Gusto ko lang ibahagi yan sa inyo dahil posible po talaga na maranasan ninyo. So sana nakabigay ito ng kaunting impormasyon sa inyo. Flat bar lang po, kahit flat bar. Kasi yung mga mulye, mahirap po yung pagbutas mga kapatid. Gagawan kasi ng butas na ganito, mahirap ang pagbutas, matigas kasi yung mulye. At stainless, ganun rin. Ito, flat bar, okay lang naman yung flat bar. Ito, hindi na nga namin nilagyan ng subo. Pero goods na. Ayan. So, tig 2 baldi tagapakain na akin ng mga pabo ay pinapadaan dito. Mga dahon-dahon, Madrid de Agua. Ito, may sobra pang ang Madrid de Agua. Dahon ng talisay. Ayan. Tapos kaya nito. Yo, mga balat ng prutas. Ayan, balat ng prutas. Halo-halo na yan. Pinong-pino na yan lumabas kahit ganito. Ito, mga lantang kamuti. Ayan. Ayan, so balik tayo dito sa loob mga kapatid. Ibiniyahagi ko lamang po sa inyo kasi matagal na panahon ay wala akong upload. Pagdating naman dito mga kapatid, ito po yung update sa aking mga tanim dito. Ayan. So, unti-unti ko na pong napapansin na lumalaki na po yung mga saging na aking itinanim. Mga malunggay. Sadyang matagal lang kasi akong nagtanim. Kung nagtanim lang sana ako dati pa, hindi malabong na ito ngayon. Ito naman yung aratilis o mansanitas. Ayan, unti-unti nang bumubunga yung mga hinog nito. Ako pa yung kumakain. Hindi pa nakakakain yung aking mga pabo. Kasi mangilan-ilang piraso pa lang yung naiproproduce. At ayan, may isang puno pa dito. Ayan, itutour ko na lang kayo saglit dito sa aking munting pabuhan. Ayan, dito sa likod, ganun rin. So, kaya lang dito yung mga azula, pag tagulan, maganda yung tubo. Pero pag tag-init, ayan, nagkukulay brown. So, hindi na ako nagpapakain talaga ng azula sa mga pabo. Sa mga pato at saka gansa, ayun, naghalo ako. Ayan po yung update sa ating azula. So, Bourbon Red, Hybrid, tapos Guinea Fowl. Ayan. Nandiyon sa loob yung ating mga bap. Din yung paitlogan. Ayan po yung counting update natin mga kapatid. Pagdating po sa shedder, napakalaking bagay po na naitutulong yan sa akin. Pagdating po sa pagkain ng aking pabo, napakalaking bagay. All goods po talaga dahil yung trabaho napapadali po ng shedder. Ayan o. So sa mga kababayan o kapwa ko po magpapabo, sa mga nagsisimula pa lang sa pagpapabo, maaari po kayong magtanong, mag-request kung ano po yung gusto nyong ipagawa na vlog patungkol po sa pagpapabo mga kapatid. Ayan, kung kaya ko po, gagawan po natin yan ng content. So hanggang dito na lang mga kapatid. Lagi nyo pong tandaan na paggawa ng mabuti ay di nagbubunga ng masama. See you on my next vlog. Bye bye.